hanggat meron kayong source of income, nasa magandang position kayo ng buhay niyo. Nagiging mali lang kasi po yung paggastos sa source of income kapag meron mga elemento sa buhay natin na pinagkapaggastosan na hindi naman kailangan. Bisyo, luho, maglaan tayo ng priorities. Alam ko mahirap gawin, lalo pag may buhay na po tayong nakasanayan. Mahirap po mag-prioritize ng mga bagay na dapat na. Pero kumbaga kung ano yung sumisira sa kabuhayan, dun sa pinaghihirapan yung pera, yun muna yung itabi nyo. Isaayos nyo muna yung mga dapat yung ayusin. Pag-ipunan nyo muna mabuti yung mga dapat yung pag-ipunan. Tsaka nyo ibalik yun. Kasi pag lahat po yung moderation, walang sobra-sobra. Lalo po ang pera na madaling kitain, napakadali din gastusin. Yun po yung medyo nakikita ko sa mga kabataan po ngayon. Ang lagi po nilang isaisip, paano kung wala na yung bukas? Paano ka? Yun yung laging tanong. Okay ka ba? Ready ka bang mawala ng trabaho bukas? Ganun po kasi ako mag-isip. After the priorities, when you became successful, you pay it forward to the people around you. Never forget the people. Ako, mawala na lahat ng material na bagay sa akin, pero yung tao, what? Kasi kung sino yung mga taong sumama sa inyo from the beginning, silang sasama sa inyo hanggang sa lowest of lows nyo and the highest of highs. At wag niyo pong kalimutan tumulong sa kapwa. Maraming tao na kailangan ng tulong. Kung walang lumalapit sa inyo, maghanap kayo. Kasi hindi ko sinasabing babalik yung itinulong nyo, pero yung sincere sa intentions na gusto nyo lang tumulong dahil gusto nyo i-share yung mga blessings nyo. Kasi hindi natutunan ko nga Maugs, tayo naman isa channel lang ni Lord. Kaya niya tayo binibigay ng marami para i-empty yun at itulong sa mga nangangailangan. Tsaka nang ibabalik. Channel lang po tayo. Hindi talaga sa atin to lahat. Yun yung isa sa mga na-share kong wisdom sa akin ng nanay ko. Yung pinakamasarap sa feeling sa buhay is yung tumutulong ka nang wala kang hinihinging kapalit.